Tuloy po tayo ngayon sa ating preaching series. At ito po ay ating pinamagatang Diyos ng Himala. At sino po rito talagang nararanasan niya na si Lord ay Diyos ng Himala? Amen. Araw-araw gumagawa ng himala ang Panginoon. At hindi natin maitatago yan sapagkat kitang-kita ng ating dalawang mata at talagang mararamdaman talaga natin ang ating Panginoon. Amen. Ang topic po natin ngayon, ang pag-uusapan po natin ngayon is entitled, In the Beginning, God Created. And He was delighted. The miracle of creation. Amen? Mahaba po yung babasahin natin, pero itong kasaysayan na ito, this give us much excitement. Kasi dito po natin matutuklasan na sa pasimula pa lamang naroon na ang Diyos. May ginawa ang Diyos, nilikha po niya ang mundo. And the good news is, He was delighted. Amen? Anong ibig sabihin ng He was delighted? He saw it was good. Amen? Kaya ngayong araw na ito, walang masamang tinapay. Walang pangit na mga bagay-bagay na nangyari sa buhay natin. Amen? Lahat ng nangyari, lahat ng naganap, nangyari ito at naganap for a purpose. Amen? Sabi nga po natin, purpose. Amen? Parang mahina. Sabihin natin na malakas, purpose. Nangyari ang lahat ng bagay sapagkat meron pong plano ang ating Panginoon. Amen. Basahin po natin in Genesis chapter 1. Simulan po natin. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga, nasiyahan ng Diyos nang ito ay mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito ay magkahiwalay. At nangyari ito, ginawa ng Diyos na pumagitan ng kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Okay, subaybayan po natin. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tinawag niya lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito ay mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sa pagbabasa pa lamang, parang nararamdaman ko na yung hingal. Okay, tuloy po tayo. Pero ang sarap basahin at ang sarap balik-balikan itong kasaysayan na ito. Verse 14, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga, ayun. Ano ang susunod? 14. Tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari.
Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tuloy po tayo. 18. Tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ang Diyos ng ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-4 na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon, nasiya ng Diyos ng ito'y mamasdan. Okay. Pinagpala niya mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-5 araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, may ilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyan siya ng ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likain natin ang tao ayon sa ating larawan. Ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa impapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig. At kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa impapawid at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop, sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ika-6 na araw. In the beginning, God created and He was delighted. Amen? Balikan natin, habang pagkatapos ng paglikha ng Panginoon, ang Diyos ay nasiyahan. Wow! Alam niyo po mga kapatid, ang kasaysayan na ito, this Genesis account, was ultimately true. Ito ay totoo. At hindi lang ito isang kwento, ipinapakita sa atin dito na sa pasimula pa, ay naroon na ang Diyos at lahat ng mga bagay na nakikita natin, whether visible or invisible, ginawa ng Panginoon. At ginawa ito ng Panginoon for a purpose. Making God the center of everything. Amen? God is the center of our worship today. Habang tayo ay nagpupuri, wala tayong ibang tinitingnan, wala tayong ibang hinahangaan, kundi ang Panginoon. Amen? God is the center, not the worship leader, not the guitarist, not the drummer, hindi yung taong katabi mo. Amen? Hindi yung hinahangaan mo ngayon. Nagpunta ka rito at may dahilan, at ang dahilan ay para sambahin mo ang Panginoon.
Amen? And nakakatuwa mga kapatid, sapagkat sinasabi sa atin dito na habang sinasamba natin siya, we are making God smile. Napapangiti mo ang Panginoon. He was delighted. Natutuwa siya. Amen? Sa pasimula pa, masayang-masaya na si Lord. From the beginning until the end of the age. Wow. Magandang bagay na napapasaya natin ang ating Panginoon. Main idea, God is complete in Himself. He has no deficiencies. And all that He does not under constraint, but according to His good pleasure. Amen. Sa Tagalog, may Tagalog po tayo niyan eh. Ang Diyos ay kumpleto sa Kanyang sarili. Naniniwala po ba tayo doon? Walang kulang, siya ay walang pagkukulang, at lahat ng kanyang ginagawa niya hindi sa ilalim ng pagpilit, kundi ayon sa kanyang kasiyahan. Hindi pinilit ng Diyos na siya ay gumawa ng langit at lupa. Hindi niya pinilit yung kanyang sarili na bigyan ito ng liwanag at dilim, kundi ginawa niya ang lahat ng bagay ayon sa kanyang kasiyahan. The creation of the universe was a totally free act of God. It was not necessary act. Okay, but ayan, okay. Okay, but something that God chose to do. Ginawa po ng ating Panginoon. He desires to create the universe to demonstrate His excellence, mga kapatid. Ipinapakita po dito, it shows His great wisdom and the power at maging yung kanyang attributes. And according to theologian, mga kapatid, yung the word na create, ito ay galing sa salitang Hebrew word na bara, nang ibig sabihin po nito, the work of creation is God's making all things out of nothing. Walang pinanggalingan. Yung creation, ang ibig sabihin, gumawa ang Panginoon, lumikha ang Panginoon out of nothing. Kaya, the account of creation opposes evolution. Hello? Are you familiar with that word? Creation, Genesis, opposes, mga kapatid, yung katuruan ng evolution, yung katuruan ng materialism, dualism, okay? Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagtuturo po sa atin na ang ating paniniwala ay manggagaling sa kanyang salita in the book of Genesis. Amen? Are you with me? So, yung story ng creation, mga kapatid, is not, first of all, about how, kasi, sa totoo lang, kahit ako mismo, nung binabasa ko yung account o yung Genesis, marami din akong tanong sa aking sarili. Paano ba nilikha ng Panginoon? Totoo nga ba na 6 na araw lang ba lumikha ang Panginoon? At namahinga ang Diyos ng 7 araw? Totoo ba na yung araw na ginamit ng Diyos nung siya ay lumikha ay katumbas din ng oras o ng araw sa panahon natin ngayon? Ginawa ba niya ang unang araw, yung 2nd araw, 3rd araw, ng kagaya din po ng 24 na oras?
Totoo nga ba na na bago nilikha ng Diyos ang langit at lupa, talagang totally, it was void? Wala talagang pinanggalingan? Yan po yung ilan sa mga katanungan ko noon. Pero kung pag-uusapan po natin, when we speak of God's existence, before the creation of the world, we should not think of God as existing in an unending extension of time. Wala pong time. Before the creation, in the beginning, God is there. Wala pong time. There's no such time before that. Amen? Walang extension of time. Rather, God's eternity means that He has a different kind of existence. An existence without the passage of time. Kuya EJ, walang ginamit na passage of time si Lord, a kind of existence that is difficult for us to even to imagine. Sa pasimula pa, naroon na ang Diyos. Amen. He is the beginning. He is the Alpha and the Omega, the first and the last. And it's so amazing kasi, mga kapatid, makikita natin na nangyari at naganap ang lahat ng bagay dahil ang Diyos ay naroroon. Hindi po nanggaling sa Big Bang Theory, bakit tayo may mundo, bakit may liwanag. Walang evolution. Maniniwala ka ba na ikaw ay nag-evolve? Ikaw ay na-develop? Galing ka sa hayop? Tatanggapin mo ba sa sarili mo na ikaw ay nanggaling sa species ng unggoy? Tingnan mo nga yung katabi mo. Ano ang masasabi mo? Di ba? Yung katabi mo, ang sabi sa Bible, He is wonderfully and fearfully created by God. Di ba ang ganda ng katabi mo? Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Di ba? Hello, nakikinig po ba tayo? We are fearfully and wonderfully made by God. Now, there are two questions, mga kapatid. Does God take pleasure in His creation? Nalulugod ba ang Diyos sa Kanyang nilikha? Of course, the answer is yes. Natuwa ang Panginoon. Natuwa ang Panginoon sa lahat ng bagay. Natuwa ang Panginoon sa Kanyang masterpiece at walang iba kundi tayo. Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo. Hindi galit si Lord dyan. Amen? Mahal na mahal yan ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Amen? At dahil mahal tayo ng Panginoon, He take pleasure na lugod ang Diyos. Pangalawa po, amen? The question is, why does God take pleasure in His creation? Bakit nga ba? Okay, meron po tayong 5 bagay na pag-uusapan ngayon. Why does God take pleasure in His creation? Tandaan po natin, He create everything for a purpose. Amen. Kahit na sabihin mong, bago ka dumating ngayon, nanggaling ka kanina sa isang sitwasyon na nakaka-stress, nakakainis, o may mga problema kang pinagdaanan. Remember that everything happens for a purpose. Amen. And the reason kung bakit ka dinala ng Panginoon ngayon, para malaman mo, kapatid, na that God take pleasure. Amen?
kahit na ano paman, maging sino ka paman, the eyes of God is still in you. Yung mata ng Panginoon ay nasa iyo pa rin. Amen. Kasi special creation ka ng Panginoon. Number 1 is that God rejoices in His works because His works are an expression of His glory. Pag sinabing glory of God, mga kapatid, yung salitang glory ay para bang napakalalim para sa atin. God's glory is His splendor, His majesty, His worth, His loveliness. Ginamit ng Bible yung the word glory, mga kapatid, as a manifestation of Himself. Kaya natuwa ang Panginoon sa kanyang ginawa because His works are an expression of His glory. Tingnan mo yung katabi mo. Yung katabi mo is an expression of God's glory. Sinabi sa Bible, are you with me? Sinabi sa Bible, let us create man in our own image. In the image and likeness of God. Maniwala ka o sa hindi, nilikha ka ng Panginoon na wangis niya. Di ba? Bago ba sa atin ito? O naririnig na natin? It's time for us na maibalik sa atin ngayong umagang ito yung ating identity, yung gawa ng Panginoon. You are an expression of His glory. And every time na tinitingnan ka ng Panginoon, amen, He sees the reflection of His own glory. Ang sabi po sa Bible in John 1:1, that all things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Amen. Are you with me? So ano pa ang sinasabi po ng Bible? Sinasabi po sa atin na tayo bilang nilikha ng ating Panginoon, because every time we see God, amen, every time we worship God, the more na hinahangaan mo ang Panginoon. Amen. Let's praise Him for His goodness. Let's praise Him for His loveliness, for His splendor. Amen. Purihin natin siya. It doesn't matter kung ano man yung nararamdaman mo, you are an expression of God's glory. Kalimutan mo muna yan kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Bad trip ka ba? May problema ka ba ngayon? Amen. Marami ka bang inahabol na deadlines ngayon? Marami ka bang bayarin ngayon? Nasa pintuan mo na ba si Judith? Hinahabol ka na ba ng mga taong gusto kang singilin? Forget about it. Sabihin mo sa katabi mo, kalimutan mo muna yan. Because you are an expression of His glory. Hindi yan dapat ang maging mukha mo. Hindi yan dapat ang maging pagkatao mo. Amen. Hello? Ako sa totoo lang, marami din akong mga alalahanin. Marami din akong mga anxieties. Pero alam niyo mga kapatid, every time I remember God, wow, nasasabi ko na lang that God is really good to us. Amen. Kaya kanina, bang nagpupuri ako sa Panginoon, wala akong pakialam sa katabi ko. Amen ba, Kuya Lugin? Talagang itataas ko ang kamay ko sa ating Panginoon. Amen.
because His work is really perfect. Amen. And let's keep on making God smile. Patuloy natin siyang bigyan ng saya. Pasayayin natin siya. Amen? Kung si Lord nga nag-effort di ba? Ginawa niya ang lahat. Pagkatapos niyang gawin, He saw it was good. Amen. And today, make God smile. Amen? Hayaan natin na makita ka ni Lord na masaya. Amen? Praise the Lord. Let's continue. Pangalawa, God rejoices in the work of creation because they praise Him. Wow! Di ba? Amen ba, Kuya Mirnard? He delights in His creation because His creation praise Him. Ang sabi sa Bible, sa Psalm 148, matatandaan ko, ang sabi doon, kinakanta natin yan, praise Him, sun, moon, and stars. Amen? You highest heavens, you waters above the heavens, let them praise the name of the Lord, for He commanded and they were created. And even the sea monsters and even all the creature in the deepest part of the sea, let them praise the Lord. Ibig sabihin, meron palang mga monsters. Meron palang, sa totoo lang, sabi nga po, in a survey, only 10% of man's exploration, yung nagagawa ng tao sa karagatan is only 10%. The remaining 90% remains mystery. Amen? Pero wag na nating alamin. Pero sinasabi sa atin dito that God rejoices because His creation praise Him. Amen? Hindi natin alam yung kalangitan, yung kalupaan, yung mga ang hirap banggitin kahayupan. Yung mga hayop. Lahat ng bagay, sila ay nagpupuri sa Panginoon. Hindi natin alam how they praise God, but the truth is, these things, the heavens, the earth, the trees, the animals, everything, in what manner, in what form, they worship God. Amen? Ang sabi nga sa Bible, kung hindi tayo magpupuri sa Panginoon, gagawin niya na ang mga bato ay magpupuri sa Kanya. Amen. Even the donkey can speak. Kahit yung mga hayop, magagawa ng Diyos na magpuri sa Kanya. And that is the miracle of God's creation. Are you listening? When the sun rises each morning, sabi nga po, God means for that flaming ball of ferocity, yung araw, mga kapatid, the star the size of 100 earth. Akala natin, maliit lang yung mga bituin, maliit lang yung araw. Pero in a closer look, mas malaki pa pala ito sa earth. Para saan? Bakit ba natin pinag-uusapan ito? To remind us that God is so strong, that God is so reliable, that God is so great. Ginawa niya ito para magpuri sa Kanya. Amen? Lahat ng bagay ginawa niya para magpuri sa ating Panginoon. The heavens and the earth, the seas, they are all declaring the glory of God. So, if they are continually praising the Lord, don't stop
praising the Lord. Keep on praising God the more. Amen? Hindi man natin nakikita, the Creator is waving at you, Ate Annalyn. The trees are waving. Yung mga bato gumagalaw. Wow, Pastor, earthquake na yata yan. Di ba? All the nature, they are praising. Sinasabi nito, it remind us, anak, huwag kang tumigil magpuri sa akin. Kahit may problema ka, magpuri ka pa rin. Amen? What is important is that God delights. Masaya si Lord sa kanyang creation. Amen? Number 3, God rejoices in the works of creation because they reveal His incomparable wisdom. Amen? Alam po ninyo, meron po akong na-discover at let me share this. And I know hindi kayo familiar with the word diatoms. Okay? A diatom, no? Neo-Latin diatoma is any member of a large group. Okay, basahin ko lang. May konting medyo scientifically explain ito, pero mamaya in a layman's term, malalaman natin ano to. Is any member of a large group comprising several genera of algae, specifically microalgae found in the oceans, waterways, and soils of the world. Living diatoms make up a significant portion of the Earth's biomass. They generate about 20 to 50% of the oxygen produced on the planet each year. Take in over 6.7 billion tons of silicon each year from the waters in which they live and constitute nearly half of the organic material found in the ocean. Alam niyo mga kapatid, yung tubig na iniinom natin, they consist of diatoms. Alam niyo yung diatoms? They are the one who produce oxygen. Okay? Sinasabi po rito, sila'y nagbibigay ng oxygen. Every time you drink water, hindi mo namamalayan na yung tubig na iniinom mo, nagbibigay yan ng life. It gives you the oxygen. Wow! Ibig sabihin nito, mga kapatid, ang galing ni Lord. Diba? Ang talino ng Panginoon. Yung mga bagay na ganito, hindi natin nakikita. And as I do this survey or this research, wow! Nakita ko pala na yung tubig, okay, even the air we breathe, mga kapatid, napakatalino ng Panginoon. Kasi yung content niya is swak na swak sa ating paghinga. Kasi sa ibang planeta, hindi ka makakahinga, Kuya Ronnie. Okay? Sa ibang mundo, sa ibang planeta, baka paglapag mo dun, seconds pa lamang, patay ka na. Pero dito sa Earth, saktong-sakto. And that remind us, ang galing ni Lord. Meron ngang nagbiro. Paano kaya kung kada hinga natin, bayaran natin ito, Daddy? Kada hinga mo, 1 cent. Pag hinga mo, 2 cent. Ilang taong ka na ngayon? Siguro marami ka ng utang kay Lord. Di ba? Pero lahat ng ine-enjoy natin ngayon, lahat ng ating, lahat ng ginagamit natin ngayon, galing sa Panginoon, we enjoy it because God delights. Amen? Masaya ang Panginoon. Napakatalino ng ating Panginoon. Napakagaling niya. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Paano kaya kung yung pagkakalika ng ilong ng katabi mo ay baliktad? Hello? Di ba? Tingnan mo yung katabi mo, napaka-perfect ng creation ni Lord. Binigyan niya ng 2 mata, 2 tenga,
isang bibig, isang ilong, okay? Hindi ba natin na-appreciate, di ba? Binigyan ka niya ng kilay, pero tinatanggal mo yung kilay mo. Pinapalitan mo ng fake. Meron ka ng pilik mata, dinadagdagan mo pa ng pilik mata. Okay? Ano ba ang gusto mong mangyari sa pagkakalikha sa'yo ng Panginoon? Di ba? Binigyan ka na ng ilong, naghahangad ka pa, iniipit mo pa yung ilong mo para tumangos. Hello? Para lang magmukhang opa. Hello? Amen? Hindi ba kayo kontento? Hindi na natin kailangan maging opa. Saan ba kilala ang mga Pinoy? Anong hugis ng ilong? Di ba? Kahit anong hugis man yan, okay? Pasalamatan natin ang Panginoon. Ano man ang binigay sa iyo ng Panginoon, ngayong araw na ito, give thanks to God. Because that is part of God's wisdom. Magaling si Lord. Di ba? Binigyan ka niya ng medyo mapungay na mata. Wow. Huwag mo nang tangkain pa na yung mata mo, bilugin mo. Okay? Binigyan ka niya ng ilong na medyo dapa. Huwag mo nang tangkain, patangusin pa. Kasi pag tumangos yan, mawawala na yung identity mo. Okay? Tama ba, Kuya Ronnie? Amen. So, you look good now, today, Kuya Ronnie. Talagang yan ang bagay sa iyo. Hindi mo na kailangan pumuti. Amen? Hindi mo na kailangan tumaba. Kung ano man yung build ng katawan mo ngayon, amen? Yan ay regalo ng Panginoon para sa iyo. Amen? Praise the Lord. Let's continue. Number 4, God rejoices in the works of creation because they reveal His incomparable power. Okay. Meron bang Isaiah dyan? Nailagay ko ba yung book of Isaiah? Ang sabi sa Isaiah 40, lift up your eyes on high and see who created this. He who brings out their host by number, calling them all by name, by the greatness of His might, and because He is strong in power, not one is missing. Wow. Dahil si Lord ay makapangyarihan, He called them by His name. Amen? And God is so strong enough, alam ni Lord kung merong kulang sa Kanyang nilalang. Every time I read this, mga kapatid, nakakatuwa. Sa Old Testament, alam ni Lord, bilang niya yung kanyang, sa New Testament, bilang niya yung kanyang mga tupa. Amen? Iiwanan niya yung 99 and then He will look for the one who is missing. Amen? So sinasabi sa atin dito that God rejoices in the works of creation because they reveal His power. Kilala ka ng Panginoon. Amen. Kuya EJ, He called you by your name. Mirnard, amen. Daddy Dan, Kuya Ronnie, amen. Lahat po tayo rito, your name is so special. Huwag nyo nang palitan yung pangalan ninyo. Kahit na pinapalitan nyo yan sa Facebook account ninyo, okay, huwag nyo nang palitan pa. Your name is so unique. Kung meron mang kaparehas yan, pero nag-iisa lang yung analin sa ibabaw ng mundo. If ever na may ibang analin, iba yon, okay? May ibang unique yung pangalan ni Annalyn na kasama natin ngayon. Praise the Lord. And she's so special in the sight of God.
Amen? And lastly, God rejoices in the works of creation because they point us beyond themselves to God. Amen? Alam po ninyo, lahat ng ginawa ng Panginoon, the heavens, the earth, amen, the moon, the stars, everything, they point, okay, they point us, mga kapatid, beyond. And itinuturo tayo pabalik sa Diyos. Sino ba naman makakagawa niya mga bagay na yan? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. So lahat nakita na natin, ano ngayon ang dapat nating gawin? Okay? Our next is our response. Okay? Okay. Meron ba akong nailagay dyan? Wala? Response natin? Oh. Okay, 3 lang naman mga kapatid. Our response. I'm sorry kasi talagang late na rin. Okay. So our response first is we should be thankful for God's creation. Okay? Sinasabi sa atin dito, mga kapatid, we must recognize that God, first and foremost, our great Creator. Be thankful. Amen? So, as we end today, ano man yung nangyari, ano man yung naging buhay mo, nung nakalipas na mga sandali, mga oras, mga araw, be thankful to God. Amen? Second, we should delight in God's creation. Mga kapatid, pag sinabing we should delight, there is a beauty. Walang pangit na ginawa ang ating Panginoon. Amen? Worship God. Sambahin natin ang ating Panginoon. Amen? Ano man yung pinagdaanan natin, ano man yung naging kalagayan natin sa buhay, amen? Ano man yung mga bagay na nakikita natin, magulo man yung paligid natin, okay? Delight in God. Tandaan natin, everything happens for a purpose. And lastly, as I end, finally, we should demonstrate a responsibility toward creation. Yung mundo po natin, of course, becoming dirty and ugly. Habang tumatagal ay talagang yung paligid natin ay talagang papasama na po ng papasama. Even yung yung air natin, meron tayong, ano ba tawag dito? There is a climate change, okay? Nagbabago yung klima natin, mga kapatid. Pero sinasabi sa atin dito, it calls for us, mga kapatid, to be responsible enough sa mga nilikha ng ating Panginoon. Okay? As I end, conclusion, we see the hand of God again and again. Building, intervening, producing, feeding, sustaining, creating, and making miracles. Everything there is, everything we see, everything we know, our God has made. Muli at muli nating nakikita ang kamay ng Diyos, nagtatayo, namamagitan, gumagawa, nagpapakain, nagsusustento, lumilika, at gumagawa ng himala. Lahat ng mayroon, lahat ng nakikita natin, lahat ng alam natin, ginawa ng ating Diyos. Amen? And He saw it was good. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon.
Tayo po ay yumuko at manalangin. Thank you so much, Lord. Salamat po.